Sam. Okay na. Hello. Happy Sabbath po mga kapatid. Ayan, tayo po ay sumapit na naman sa banal na araw ng Sabado. At tayo po ngayon ay magpupulim kapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Tayo po ay mag-awitan. Awitin po natin ang O Day of Rest and Gladness, hymn number 383, 383. Tayo pong lahat ay mag-awitan mga kapatid. Bilang panimula po, awitin po natin ang Safely Through Another Week, hymn number 384, 384.
Mga kapatid, tayo lumuhod sa panalangin. Ama namin Diyos na nakatastasan ng mga langit sa oras nito, Panginoon Diyos. Nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan at pagmamahal na pinadama mo sa amin sa buong isang linggo, Panginoon Diyos, na aming paglalagbay. At naano namin, Panginoon Diyos, ang nadama namin ang iyong kabutihan at kapangyarihan, Panginoon Diyos, sa amin mga anak ng masapanampalataya. Panginoon Diyos, sa oras nito, unang hingin ko sa iyo kung anuman ang aming nagawang kasalanan na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon Diyos. Patawarin mo kami para ang amin pagsamba sa gabing ito, Panginoon Diyos ng Sabat. Kalugot-lugot sa iyong harapan, Panginoon Diyos. Hinihingi ko sa iyo na bigyan mo ng talino si Brother Ricky nang gagaling sa iyo, na lahat ng kanyang lumabas sa kanyang bibig, Panginoon Diyos, ay nakapagpapalakas sa amin pananampalataya sa iyo, habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik, Panginoon Diyos. At arawarin mo kami, Panginoon Diyos, kung ano man ang aming pagkakasala, ganun din ang mga kapatid na wala pa dito sa loob ng simbahan, Panginoon Diyos, na sa daan pa sila, Panginoon Diyos, gabayan mo sila para makarating sila dito ng maayos, Panginoon Diyos. Ito ang hinihingi ko sa pangalan ng Ama namin, Yesus Kristo. Amen. Hello. Magandang gabi mga mahal kong kapatid. Happy Sabat po sa inyong lahat. Masaya ba kayo? Basta mga anak ng Diyos ay masaya. Lalo na panahon ng araw ng Sabat, no? Kasi ito po yung paraan na tayo ay magkakaisa, magkita-kita sa panahon ng pagsamba, yung kanyang mga lingkod, mga anak, kanyang bayan. Sapagkat sa bawat araw, nasa mga trabaho po tayo, mga kapatid. So ang ating panahon ngayon ay sobrang init. Doon nga sa amin, 2 po yung na-stroke sa sobrang init. Una po yung kapitbahay nila Brother Jerry at saka yung kapitbahay Brother Jojo ay namatay din. Yung anak niya noon, mga kapatid, ay nakumpleto yun sa pangangaral dito sa church. Pero hindi po napabautismuhan sapagkat yung tatay niya na yun ay tumutol po. So, medyo iba yung pag-uugali, kaya po hindi napabuti yung kanyang kalusugan siguro. Pero sayang po na yung kanyang anak na hindi po napabautismuhan. So, mga kapatid, ngayong gabing ito ay pagpapatuloy po natin yung pag-aaral po natin sa Daniel. Nasa chapter 9 na po tayo. At ito po ay bibigyan na ni Brother Ricky ng pagkakataon na isalaysay po sa bawat isa sa atin ngayong gabi. Kaya po, makinig po tayo kung ano po yung mga hiwaga ng mensahe na dapat po nating matutunan sa Daniel 9. So ang ating programa, magpapatuloy mga kapatid, ating pagsamba, ay nakikita po natin sa ating screen yung mga gumaganap po dito. So bago po si Brother Ricky tatayo para sa kanyang mensahe, ay aawit muna yung 3 kabataan
para po sa pagpupuri sa ating Panginoon. So muli po, happy Sabbath at magandang gabi. The King of Kings, I wanna praise. When you feel the touch and love of God, all that I want is to be with Him. Almighty God, we glorify your name. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God. Time for troubles come our way, He always hears our prayers. Come to Him, rejoice, so tender. Jesus is the blessed Redeemer. For the Lord will live, His power and love to bear. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God. If our fate is gone, we can never take His place that He had done. We must find our ways, 'cause there in heaven we can live in peace. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If we
Trust to the Lord our God. Trust to the Lord. Oh, trust to the Lord. Trust to the Lord. Trust to the Lord our God. Magandang gabi mga kapatid. Happy Sabbath. Purihin natin ang ating Panginoon sapagkat minsan pa ay tayo'y pinagkalooban ng karapatan at pagkakataon na tayong mga anak ng Diyos ay muling magkatipon-tipon sa banal na araw ng Sabbath na ito upang ating patuloy na ingatang banal ang banal na araw na ito at sa pamamagitan ng pag-iingat nito na banal ay tayo mag-aral ng salita ng Diyos at purihin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa mga kabataan na naghandog ng isang tanging bilang sa pamamagitan ng isang magandang awit. Purihin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral doon sa aklat ng Daniel at tayo po ay naroon na sa huling bahagi ng Kapitulo 9 ng aklat ng Daniel. Ang ibig kong sabihin, tayo ay nandoon na sa mga talatang 24, 25, 26, 27. Ako ay nagnanais na matapos natin ito ngayong gabing ito sa kabila ng maikling panahon. Magsimula tayo sa pamamagitan ng isang panalangin, mga kapatid ko. Panginoong Diyos, narito kaming muli upang pakinggan ang inyong mensahe sa gabing ito. Ang banal, amay pong kiniklaim ang iyong pangako na kung saan mayroong 2 o 3 nagkakatipon sa inyong pangalan ay naroon ang inyong presensya, ang banal. Pagpalain niyo kaming sama-sama, pakurang kami ng kapayapaan, pagkulooban kami ng pagkaunawa, at aming maunawaan at tanggapin na may pananampalataya ang inyong mensahe sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating nalaman noong nakaraan na si Daniel ay naglumihanan. Hindi niya man lamang kung ano yung Daniel 8:14 at pagkatapos ay doon sa 9, chapter 9 ay nanalangin siya sa Panginoong Diyos, ipinahayag niya yung kasalanan ng kanyang bayan at ang kanyang sarili at pagkatapos ay binabasa niya ang aklat ni Jeremias ng wika doon ay 70 taon lang ang tinakda ng Panginoong Diyos na manatiling bihag sa Babylonia ang kanyang bayan. Kaya nga, nanalangin siya. At ang sabi niya ay ganito, O Panginoon, dinggin mo, O Panginoon, patawarin mo, O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban
alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinawag ka sa iyong pangalan. So nagsusumamo sapagkat itong panahong ito ay unang taon ni Dario bilang hari. Ito ay matapos na bumagsak ang Babylonia at ito ay 538 AD, mga kapatid ko. So matatapos na yung 70 taon na itinakda ng Panginoon na sila ay mananatiling biyag sa Babylonia. Kaya nanalangin si Daniel. At pagkatapos doon ay sa talatang 23 ang sabi, sa pasimula ng iyong pagsusumamo o pagsamo ay lumabas ang utos. Ibig sabihin, inutusan si Gabriel. At ako'y naparito upang saysayin sa iyo sapagkat ikaw ay totoong minahal. Kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. So yung pangitain na gustong maunawa ni Anghel Gabriel ay yung pangitain na nakita niya doon saan? Doon sa Daniel 8. Okay? Lalong-lalo na yung 8:14 ng Daniel 8 nang sinasabi ay ganito. At sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. Doon sa talatang 24, mga kapatid, ay inumpisahan ni Anghel Gabriel, kung papaano mauunawaan yung 2,300. Okay? Ito ang sabi ni Anghel Gabriel. 70 sanglinggo ang ipinasya. Andiyan pala, no? Sige po, sundan nyo na lang dyan. Ako babasahin ko sapagkat hindi ko naman makita. Hindi makikita ko kaya lang hindi ko mabasa ng maayos. 70 sanglinggo ang ipinasya, 24, verse 24. Sa mga tao at sa iyong banal na bayan, upang tapusin ang pagsalangsang. Okay. Ito po, ibig sabihin, they are given 70 weeks. Para daw ano? Unang-una, upang tapusin ang pagsalangsang. Pangalawa, upang wakasan ang pagkakasala. Pangatlo, upang linisin sa kasamaan. Pangapat, upang dalhan ng walang hanggang katwiran. 5, upang tatakan ang pangitain. Pang-anim, at panghuhula. At lastly, upang pahiran ang kabanal-banalan. So, ito yung dahilan kung bakit mayroong 70 sanglinggo. Yung word na ipinasya sa English ay determined, ay pagka isinaling ito mula doon sa original na wikang Hebreo, ay ang ibig sabihin, cut off. Ibig sabihin nun, mayroon itong pinagmulan sapagkat ito ay bahagi, cut off nga, bahagi ng isang mas mahaba pa na na panahon doon sa pangitain ni Daniel. Ano yon? Dadahan-dahanin ko ulit. Yung 70 weeks o 70 sanglinggo ay determined, cut off. Ibig sabihin, pinutol ito o kabahagi ito noong mas mahabang panahon na pangitain o prophecy. Ano yon? Yung 8:14 ng Daniel. Okay? Kasi yung 70 weeks, mga kapatid ko, pagka-propesiyang pag-aaralan natin, sabi nga natin, pag-aaralan natin, ang isang araw ay isang taon. So yung 70 weeks na yan, pagka yan ay i-convert mo sa taon, 70 times 7 equals 490 years. 490 years. So, itong 70 weeks na ito, ay ang kanyang span, ang kanyang period, ay hanggang 490 years. Ang sabi na dito ay yung enumerated natin na mga dahilan kung bakit ipinagkaloob sa kanila itong 70 weeks or 490 years. Verse 25.
iyungang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahira na prinsipe magiging 70 sanglinggo at 62 sanglinggo, ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Okay. Ang tanong, kailan magsisimula yung pagbilang mo ng 490 years o 70 weeks? Sabi ng Hel, 70 sanglinggo, 490 years. Saan magsisimula? O kailan magsisimula? Ang sabi ni Anghel Gabriel, mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Yung isauli at itayo sa wikang English niya, kapag ka doon ka titingin sa King James Version ay restore and build o restore and rebuild. Sapagkat bakit i-restore? Bakit i-rebuild? Sapagkat nawasak noong sinakop o nilusob ng Babylonia ang Jerusalem. Nawasak ang templo, pati ang kanilang syudad, pati ang walls, nawasak. Okay? So, kinakailangan itong i-restore, isauli, at itayo. Restore and build o restore and rebuild. Doon magsisimula. Ngayon, kailan ito? Itong paglalabas ng utos na ito. Mayroong 4 na mga utos o decree o batas na inisyu para sa kalayaan ng bansang Israel mula sa pagkakabihag nila sa Babylonia. O, tandaan nyo ang Israel o Huda ay malayo sa Babylonia. Okay? Babalik sila sa Babylon, mula sa Babylonia patungo sa Jerusalem o sa Huda upang i-restore and rebuild ang Jerusalem. Okay. May unang utos si Cyrus na kung saan kanyang pinahintulutan na itayo ang templo ng Diyos o yung templo. Ito ay nangyari noong 538 BC. Subalit ang decree ay mayroon lamang sinasabi na itatayong muli ang templo. Okay. So wala yung restore and rebuild templo lang. Papaano yung mga walls? Yung restore and rebuild, mga kapatid ko, yung restore dito, ang ibig sabihin nito ay ganito. Magkakaroon uli sila ng isang bansa. Mayroon uling gobyerno na magpapatakbo ng bansa nila. Ibibuild muli yung Jerusalem. Ibibuild muli yung templo. Ibibuild uli yung physical, ibibuild. Pero maliban diyan, bibigyan silang uli ng pagkakataon. I-restore uli yung kanilang bilang isang bansa na mayroon silang sariling gobyerno. Ibig sabihin, magpapatupad sila ng batas, papatupad nila yung batas nila, at may mga mamumuno sa kanila. Okay. Pero hindi ito. Pangalawa, noong 520 BC, si Darius naman ay nagbigay uli ng decree. Bakit siya nagbigay ng decree? Sapagkat yung utos ni Cyrus noong 538 BC ay naantala, naputol, sapagkat marami ang mga oposisyon. Marami ang ayaw, lalong-lalo na yung mga nakapalibot na bansa sa kanila. So, ibinalik ni Darius. Okay. Pero ito, binalik niya lang ipinatupad niya lang uli yung utos ni Cyrus. Mayroong pangatlo. Ang pangatlo ay utos naman ni Haring Artaxerxes. Si Artaxerxes ay naglabas ng utos na ganito. Noong 457 BC. Ang utos niya ay talagang itatayo o restore at i-rebuild ang Jerusalem. Ang ibig sabihin, bibigyan sila ng karapatan na matayon lang uli ang kanilang bansa, i-build uli yung physical na mga anyo ng Jerusalem, kasama ang templo, ang lansangan,
at ang kanilang walls. Mga kapatid ko, gano'n ang mangyayari. So, ang sabi dito sa talata, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli tayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging 70 linggo. Ngayon, etong utos na ito na 457 BC, ito yung panahon na magsisimula yung pagtakbo ng panahon ng 70 weeks. Ganon din naman, dito rin naman din magsisimula yung pagbilang ng 2,300 days o years dito sa 457 BC. Malalaman natin kung bakit ito ay tama. Unang-una, sapagkat ang decree na ito ay pinagkakaluban sila, sangayon nga sa sinabi ko, ng karapatan na maitayong physical na anyo ng Jerusalem, pati ang templo, at pagkatapos yung kanilang pagiging bansa, maliban pa dyan, pinagkalooban sila ng kayamanan, ng salapi, upang ipanggastos doon sa sa pagtatayo. Wala naman silang pera kasi naman mga kabihag sila. Yung mga naiwan doon sa Jerusalem, sa Huda, ay mga magsasaka lang, mga mahihirap, hindi nila kayang i-rebuild yung walls ng Jerusalem. Hindi nila kayang i-rebuild. Kaya pinagkalooban sila ng kapangyarihan na mangalap ng mga salapi, ng mga kakailanganin, mga kahoy at kung ano-ano pa, mga kapatid ko. Kaya dito tayo magsisimula. Ngayon, ang sabi dito, magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Yung 7 sanglinggo, pagka ito ay ating ginawa na ita-times natin sa 7, 7 times 7, 49. So mula nung 457 BC, magbibilang ka ng 49 years, mga kapatid ko, ay matatayo o naiayos na yung physical na anyo at yung kanilang pagiging bansa at kanilang gobyerno ay natapos. Kailan nangyari yon? Pagka ating i-minus yung 457 BC minus 49, magiging ito 408, tama ba ako? 408 BC. So nung 408 BC, matapos yung 49 years, ay naitayo muli ang Jerusalem, ang templo, ang mga lansangang ito, sang-ayon sa nakasulat sa Daniel 9, verse 25. Mga kapatid ko, ang totoo niyan, itong pangitain ito o itong prophecy na ito ay nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming messianic prophecies na isinulat sa lumang tipan. Pero ito lang ang prophecy na meron pang events at merong dates. Wala nang ibang prophecy o messianic prophecy. Ibig sabihin ng messianic prophecy, mga propesya na tumuturo sa ating Panginoong Hesukristo na merong dates. Ito lang. Okay? Ito lang. Wala nang iba. Now, pagpatuloy natin. So, ang sabi doon, upang tapusin ang pagsalangsang, isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Yung 62 sanglinggo na yun, mga kapatid ko, times 7. Ilan yon? 63 times 7. Ito ay lalabas na 434 years. I-add mo yon. Yung 2 weeks na 49 years plus 434 years na yung 62 weeks. Lalabas, mga kapatid ko, na 483 years. Ano nga ba yung kabuuan ng 70 weeks? 490 years yon. 70 times 7, 490 years. Ay, para pala madaling maunawaan pala, nalimutan ko, meron pala diyang yung
diagram. Yan. Yan, mga kapatid ko. Mas madali kasing maunawaan pag nakikita eh. Nalimutan ko, sorry. Ayan. Problema, hindi ko masyado rin makita. Ayan. Ayan, 480. Yan sinasabi ko kaninang 483 years. Okay. Yung 70 weeks, mga kapatid ko, pag tinimes mo yan sa 7, 490. Pero ang sabi doon, mayroong 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Pagka yun ay inad mo, lalabas ang 483 years. Ayan, 483 years. Ang sabi diyan, ano ba ang nangyari noong 483 years? Ang sabi ng Biblia ay ganito. Upang pahiran ang kabanal-banalan. Yung pahiran, mga kapatid ko, anointed. The anointed one. Okay. Sa wikang Hebreo, Messiah. Kapag yan ay nandoon na sa Greek, sa bagong tipan, Kristo na. Christ. Okay? So, pinahiran. The anointed one. Noong si ating Panginoong Kristo ay nabautismuhan ni Juan Bautista doon sa Ilog Jordan, year 27 AD. Tama ba yung sinabi nung Biblia na 7 sanglinggo at 62 sanglinggo equals 480 years, 83 years? Tumama. Mapapansin natin, mga kapatid ko, kung talaga bang noong ang ating Panginoong Kristo ay siyang pinahiran o Messiah. Doon sa aklat ni Juan. Uling ako. Juan 1, ang talata ay 32, ay ganito ang sinasabi. At nagpatotoo si Juan Bautista, na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa Kanya. Doon sa talatang 41 ay gantong sinasabi. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon, si Andres ang ibig sabihin nito. At sa kanyang sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay Kristo. So yung Messias o yung the anointed one o yung Kristo, noong natapos yung 483 years, ay si Kristo o ating Panginoong Kristo ang tinutukoy sapagkat siya ay nagsimula na sa kanyang pagiging yung kanyang ministeryo upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, maglingkod sa kanyang bayan. So, tama ang Biblia. Tama ang Biblia. Next. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalaan ng anuman at gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao ng prinsiping darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. Okay. Ang sabi doon, pagkatapos ng 62 sanglinggo o 434 years, mga kapatid ko, mahihiwalay ang pinahiran. Ano ibig sabihin ng mahihiwalay ang pinahiran? Doon sa English, he will be cut off. Ang ibig sabihin, siya ay papatayin. Yung pinahiran, sino yung pinahiran na yon? Si Kristo. Siya yung Mesiyas. Siya yung Kristo doon sa bagong tipan, mga kapatid ko. Ngayon,
mahihiwalay siya. Ano ba ang nangyari pagkatapos noong ang ating Panginoong Kristo ay mabautismuhan noong 27 AD na ang kanyang edad, ang sabi ni Lucas, ay 30 years old. Okay? Nung ang ating Panginoong Kristo na siyang pinahiran, na siyang Mesiyas, ay nabautismuhan noong 27 AD ni Juan Bautista, ang kanyang edad sang-ayon kay Lucas ay 30 years old. At ang sabi doon, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipapatigil ang hain at ang alay. Babalikan ko. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at alay. Okay. Kasi diyan, noong ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, nabayubay sa krus at namatay. Pero hindi naman natapos ang lahat doon, sapagkat ang sabi 70 weeks, meron pang natitirang kalahating sanglinggo. Tatalakayin natin mamaya mga kapatid ko. Ang sabi doon sa talata, ang hain. Papatigil ang hain at ang alay. Nung ating Panginoong Kristo ang nabayubay at namatay sa krus, mga kapatid ko, may sinasabi si Mrs. White na ganito. When the loud cry, "It is finished." Sino nagsalita nung "it is finished"? Ang ating Panginoong Kristo. Came from the lips of Christ, the priests were officiating in the temple. It was the hour of the evening sacrifice. The lamb representing Christ had been brought to be slain. Clothed in his significant and beautiful dress, the priest stood with lifted knife, as did Abraham when he was about to slay his son. With intense interest, the people were looking on, but the earth trembles, nayanig ang lupa, nagkaroon ng quakes, for the Lord himself draws near. With a rending noise, the inner veil of the temple is torn from top to bottom by an unseen hand, throwing up open to the gaze of the multitude a place once filled with the presence of God. In this place the Shekinah had dwelt. Here God had manifested his glory above the mercy seat. The most holy place of the earthly sanctuary is no longer sacred. All is terror and confusion. The priest is about to slay the victim, but the knife drops from his nerveless hand, and the lamb escapes. Nakatakas ang lamb. Type has met antitype in the death of God's Son. The great sacrifice has been made. Anong oras namatay ang ating Panginoong Kristo? Namatay siya 3:00 ng hapon. Itong 3:00 ng hapon, mga kapatid ko, ito rin yung panahon na ang pare ay naghahandog ng kanilang evening sacrifice. Ang ating Panginoon ay namatay noong 3:00. Ang pare na siyang papatay sana doon sa lamb, mga kapatid ko, nabitawan niya yung knife. At yung lamb na dapat ay papatayin ay nakatakbo. Nakatakas. Ang sabi dito, type met antitype. Kumbaga, yung sinisimbuluhan noong hain na yon, noong tupa na yon, na si Kristo, natapos na, nagawa na, naganap na. Mga kapatid ko, si Kristo na yung namatay. Hindi na kinakailangan mayroon pang inosenteng tupa na mamamatay sapagkat si Kristo na ang namatay. See? Tapos yung napakalaki, alam mo naman ang templo, hindi ganyan lang ang taas niyan. Mga kapatid ko, mataas yan. Oh. Massive, ang sabi nga ni Miss White, yung massive curtain. Sabihin malaki, mabigat yon. Bigla na lang kamong nahati. Oh. Ang sabi ni Miss White, unseen hand.
hindi nakikitang kamay ang naghati noon. Di nakita na yung most holy place na pinakaiingat-ingatan at hindi man lang nakikita ng simpleng tao. Ang tangi lamang nakapupunta doon ay isang sino? Yung high priest. Yung high priest. Hindi yan ngayon nakikita ng mga simpleng pari lang. Ang high priest lang ang pwedeng humawak niyan at maaring iginaganyan niya para makapasok siya sa loob. Hindi ba? Pero nahati na. Ang ibig sabihin ng wakto mga kapatid ko, yung pagbibigay ng hain, yung alay na sinasabi dito mga kapatid, ay natapos na sapagkat si Kristo na yung namatay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Magpatuloy tayo mga kapatid ko. Ang sabi dito, doon sa talatang 26, at pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalaan ng anuman at gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao ng prinsiping darating at ang wakas niya noon ay sa pamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasya na. Ano ang nangyari, mga kapatid ko, pagkatapos na si Kristo ay mamatay, matapos itong 70 weeks na ito, mga kapatid ko, at pagkatapos ay nasira. Ang sabi dito, gigibain ng bayan at ang sanktuaryo. Ano ang dahilan? Noong AD 70, mga kapatid ko, kung ating kukwentahin, mula nung matapos siyang 70 weeks na yan at 34 AD, pagka kukwentahin mo yan para mo umabot ng 70 ilang taon, magagaling sa math. 36 ba? 36 years pa, di ba? 36 years. So, ibig sabihin, mula nung pagkamatay ni Kristo, may 3 pa. 39, mga kapatid ko. Tama ang sinabi ng hula. Bakit daw nagiba ang Jerusalem? Bakit ito nagiba uli? Sino ang gumiba naman? Yung imperyo ng Roma. Pagkat panahon na ito, nung imperyo ng Roma, mga kapatid ko. Giniba. Bakit? Dahil, mga kapatid ko, dahil sa pagsalangsang ng bayan ng Israel. Natatandaan nyo na yung Huda o Jerusalem nung panahon naman ng Babylonia, nung sinakop sila at ito ay nagiba. Anong dahilan kung bakit ito nangyari? Dahil din sa pagsalangsang ng bayan ng Diyos. Hindi naman sana magkakaganoon yon kung ang bayan ng Diyos ay naging tapat sa Kanya. Okay? Pero nung panahon na ito, ang sabi doon, binigyan sila ng 70 weeks o 490 years upang tapusin ang pagsalangsang. Natapos ba ang pagsalangsang? Hindi. Ang sabi ng mga tao, ang iyong mapasa amin ang iyong dugo. Tama ba yung pagkasalin sa Tagalog na yun, Brother Danny? Paborito to? Ni Brother Danny? Hanggang sa aming mga anak. Tinanggihan nila. Si Kristo, ano pa? Ipinalit ba naman siya kay Barabas? Si Barabas na lang, ipako yan sa krus. Tinanggi. Binigyan sila itong prophecy na ito, mga kapatid ko, itong 70 weeks o 490 years. Ito ay prophecy. Ito yung present truth nung panahon nila noon. Sapagkat para sa mga Hudyo ito. Pero tinanggihan nila ang ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi pa tapos eh. Kasi yung 31, hindi pa yan yung katapusan ng 490. Merong pang 3.5 years. Merong pa hanggang doon sa 34 AD, mga kapatid ko. Binigyan pa sila ng pagkakataon. Sige, ganun ang ating Panginoong Diyos eh. Biruin mo, pinapatay na, pinili pa. Matapos lang makita si Kristo na mabuting tao, nagpagaling ng mga may sakit, nagbuhay ng mga patay, walang masamang ginawa sa kanila. Nakita sa Kanya yung messianic prophecy na nakasulat doon sa lumang tipan na sa siya ang katuparan, pero tinanggi pa rin siya, mga kapatid ko. Pero ganun pa man,
mga kapatid ko, they were still given 3.5 years to complete the 70 weeks prophecy. Mga kapatid ko. Ito naman, nung mamatay ang ating Panginoong Kristo, meron pa rin siyang mga alagad na nagtuturo sa kanyang bayan. Hindi naman sila lumalabas kasi nga yung si Kristo at yung kanyang mga alagad, hindi yan pinapunta sa mga hintil. Para lang yan sila doon sa bayan ng Israel, sa nawawalang tupa ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, doon lang sila. Doon, nung panahon ng 70 weeks. Ngayon, pagkatapos ng mamatay ng ating Panginoong Kristo, sino pa ang nangangaral? Nangaral si Pedro. Di ba? Yung mga 12 alagad, yung may 70 pa, nangangaral sila. Nangangaral sila, hindi pa natapos. Pero noong 34 AD, mga kapatid ko, doon sa aklat ng Gawa Kapitulo 7, mga kapatid ko, kung saan nakatala ang kwento ni Esteban, mga kapatid ko. Nung siya ay nagdiskurso, di ba, alam niyo naman siguro itong lalong-lalo na tayo mga nagbibigay ng Bible study. Tayo nag-aaral ng Biblia. Doon sa chapter 7 ng Acts, mga kapatid ko, tumayo si Esteban. Nagdiskurso siya. Pinangaral niya si Kristo. Pinangaral niya ang kabutihan ng ating Diyos mula pa nung panahon ni Abraham hanggang sa panahon nila, mga kapatid ko. Subalit, doon sa mga talatang 51 patuloy, ganito ang sinabi ni Esteban, kayong matitigas ang ulo at di tuli ang puso't mga tainga, kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng iyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Alin sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga magulang? At kilang pinatay, nangagpahayag ang una ng pagdating ng matuwid na ito, si Kristo, na sa Kanya'y kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao, mga kapatid ko. Ngayon, datapwat palibasay puspos ng Espiritu Santo ay nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangasugatan sila sa puso at siya'y pinagnalitan nila ng kanilang mga ngipin. Datapwat siya palibasay puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kalulhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos at sinabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos. Datapwat sila'y nagsigawan ng malakas na tinig at nangagtakip ng kanilang mga tainga at nangagkaisang siya'y dinaluhong at siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato at inilagay ng mga saksi sa kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo at kanilang pinagbautuhan si Esteban na tumawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod at sumigaw na malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito at pagkasabi niya nakatulog siya. Mapapansin nyo, yung panalita o yung diskurso ni Esteban, wala na siyang sinabing, mangagsisi kayo. Pero pagkabubuksan nyo, yung mga naunang talata ng gawa, pagka si Pedro ay nangangaral, sinasabi niya, repent and be baptized. Kasi meron pang panahon na nakapaloob dun sa 70 weeks. Hindi pa tapos yung 70 weeks kaya pag nangangaral si Pedro, repent, magsisi kayo at magpabautismo upang ang inyong mga kasalanan ay mapatawad. Meron pa rin yung 3.5 na remainings matapos na mamatay ang ating Panginoong Kristo, na andoon pa rin yung awa ng ating Panginoong Diyos para sa kanila.
Subalit, ang pagkatapos-tapusan nito mga kapatid ko, ay tuluyan ng tinanggihan nila ang ino-offer na kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Nung kanilang patayin at patayin sa pamagitan ng pagbato, si Esteban, na anak ng ating Panginoong Diyos. At pagkatapos ito mga kapatid ko, ay yung mga alagad ay pumaroon sa ibang mga lungsod hanggang sa ang pabalita tungkol sa ating Panginoon Kristo ay napunta na doon saan? Sa mga hintil. At mapalad tayo sapagkat nakarating sa ating mga pandinig at nabasa ang salita ng Panginoon Diyos at tayo ay nagsisampalataya at tayo ay naligtas. Hindi ko alam kung nasabi ko na lahat yung dapat kong sabihin mga kapatid ko. Subalit, matapos natin marinig ito ay nung aking itong binabasa at pinag-aaralan mga kapatid ko, nakita ko talaga na kung papaano gumalagalaw ang Diyos sa mga paraan na hindi natin alam at kung papaano yung pangako ng Panginoong Diyos, bagamat napakahaba ng panahon, namatay na maraming henerasyon. Pero mo, mula pa nung Babylonia hanggang sa panahon natin ngayon. Di ba napakahaba niyan? Pero yung kamay ng Panginoon ay gumagalaw upang ang kanyang salita ay matupad to the letter. Ang ibig sabihin sa to the letter, mga kapatid ko, kung ano yung sinabi sa Biblia, walang itong kahit kudlit, kahit ano na hindi natupad. Lahat ay natupad. Kung itong mga bagay na ito, mga kapatid ko, ay natupad to the letter, kung ano yung sinasabi mismo ng Biblia, magkakaroon tayo ng malaking pag-asa. Dapat yung malaking pag-asa at mapalad na pag-asa niyo ay ating pagyamanin sa ating mga puso, sa ating mga isipan, na ating alamin na ang Panginoong Diyos ay patuloy na gumagalaw. Hindi nga natin siya nakikita, pero patuloy ang kanyang kamay ay nagumagalaw upang ang kanyang mga pangako ay matupad. Mga kapatid ko, hindi na maglalaon, hindi na magtatagal. Pupunta na tayo ng langit sapagkat pangako ng Panginoong Diyos yan. Natupad itong mga bagay nito, may dahilan ba para hindi tayo maniwala na kapag dumating ang ating Panginoong Kristo at tayo madatnan na nakahimlay sa ating mga libingan, hindi tayo tatayo at sasalubong sa Kanya? Mga kapatid ko, totoo. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Diyos, sapagkat sinabi ng Biblia. Kaya mapalad tayo, mga kapatid ko, sapagkat tayo na narito, mga anak ng Diyos, ay narinig natin ang mga salitang ito. Na hari manawari, magpatuloy tayo sa ating paglakad bilang mga Kristiyano upang sapitin natin ang mapalad at dakilang araw na makita natin ang mukha ng ating Panginoong Hesus sapagkat yan ay kanyang pangako. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos at sa susunod mga kapatid ko, makikita ulit tayo. Kung meron man akong nalimutan dyan, i-review ko yung aking notes mga kapatid ko. Pero sa chapter 10 na tayo. Kung meron lang naman akong nalimutan na palagay ko ay importante na nais kong marinig ninyo mga kapatid ko. Uulitin ko yun. Sasabihin ko sa inyo yun. Pero magsisimula na tayo sa chapter 10 ng Daniel. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Bilang tugon po sa mensaheng ating narinig, awitin po natin ang Live Out Thy Life Within Me, hymn number 316, 316.
Live out thy life within. Live out. Panginoong Diyos, salamat po sa mensahe ngayong gabing ito na kung saan muli naming ginunita at sinampalatayanan na kayo, O Diyos, ay Diyos na tumutupad ng inyong pangako. Diyos, bagamat hindi namin nakikita sa mahabang panahon ay para bagang nalimutan ang bayan. Subalit naroon kayo upang patuloy na ingatan ang iyong bayan hanggang sapitin ang langit na bayan. Mga kapatid ko, huwag tayong manghinaan o tayong panghinaan ng loob. Magpatuloy tayo sa paggawa at paglilingkod
Maraming mga lalang kaaway. Subalit tayo magtatagumpay sapagkat mayroong tayong Panginoong Jesus, Mesiyas, Kristo, na siyang patuloy na magliligtas sa atin hanggang ating makita siya na mukhaan. Mga kapatid ko, tayo'y hahayo mula sa lugar na ito. Taglay natin ang inspirasyon sapagkat narinig natin ang katotohanan. Hahayo tayo, taglayin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, patuloy na pag-ibig ng Diyos Anak, at ang patuloy na paggabay at pag-aliw ng Diyos Espiritu Santo magmula ngayon hanggang sapitin natin ang banal na araw na makita natin ang ating Panginoong Kristo na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.